Oy, ka-coffee ha, dinagsa. Oy, mga nagsasabi, lalangawin daw ang events ni PBBM dyan sa Amerika, pero baliktad ang nangyari. Dinagsa ng mga Pilipino ang ating Pangulo na nandiyan po sa Estados Unidos para dumalo sa APEC, no? O sa APEC, kung ano man pong basa dyan. APEC, APEC, isa lang po yan. Napakaraming Pilipino po ang dumagsa dito sa pagtitipon na ito ng mga Filipino dyan sa Estados Unidos. Tatlong states yan, ka-coffee, yung tutunguhin ng ating presidente. One down na, ka-coffee. Tapos na po siya dyan sa San Francisco, dyan sa California. Yan, kung inyong makakita, napakarami pong mga Pilipino ang nagtungo dyan para makiisa at makita yung ating presidente muling maipadama ang unit team. Kung inyong matatandaan, ka-coffee, no, during the presidential rally, no, yung nangangampanya pa lang si PBBM, napakaraming Pilipino yung nagtutubo sa kanya mga rally. Parang ganito yung eksena dito no. Yan mapapansin nyo, si PBBM yan nasa gitna, kasama niya si First Lady Liza Marcos at ang ilang miyembro pa po ng kanyang gabinete. Nakikita natin dito si DICT Secretary, sino pa ba? Ayan sino nga ito? Sa BSP. Ayan, at ang ilan pa pong mga miyembro ng delegado na kinabibilangan din ng mga negosyante dyan sa kasalukuyan po silang nandiyan sa Estados Unidos para po humakot na naman ng investment pledges. Nagsisimula sa pledges, eventually magiging trabaho yan. Marirealize yan. Pero syempre, yung mga bitter dyan, negative sila sa pagpunta ni PBBM dyan, kesyo gastos, etc. etc. At meron pa nga nagpapakalat nalalangawin daw itong event ni PBBM dyan sa Estados Unidos, pero hindi, taliwas po yan doon sa kanilang sinasabi. Ayan, kung inyo makikita sa litratong ito, yan si PBBM, nagbigay siya ng talumpati dyan sa Estados Unidos. At makikita rin, ayan, si Jokno, si Speaker Romualdez at si Secretary Pangandaman ng Department of Budget and Management. Nandiyan kasama nila sa entablado. Yan. Masaya ang mga Pilipino, ka-coffee ha, na naghihiyawan ito, may mga performances, parang rally talaga, parang during the campaign talaga ang naganap dyan. Actually, parang kulang pa nga yung venue parang maliit yung venue sa dami ng taong nagpunta dito sa event na ito ng ating presidente dyan po sa San Francisco, California. Lilipat po yan, pupunta po sila ng Hawaii, no? At parang may isa pang lugar tatlong lugar itong pupuntahan nila, ka-coffee, no? And of course, hindi mawawala din sa pagbisita ng ating presidente dyan sa Amerika kasi one of the highlights lang itong meeting with the Filipino communities may nakausap din po siya mga investors at ilang mga world leaders. At syempre, ang purpose natin dito, paulit-ulit naman ito yung mag-a-abroad ng ating presidente, ipakilala ang Pilipinas bilang magandang destinasyon para sa mga investors. Kumbaga, binibenta ni Presidente ang bansa natin sa mga potential investors. Pasok kayo dito sa Pilipinas, binago namin yung mga polisiya ng pagdinegosyo para maging favorable po sa inyo at magagaling ang mga Pilipinong manggagawa at hindi kayo malulugi, in short of saying, no? Malaki ang potential ninyo, masenso, lumago ang inyong negosyo kung nandito kayo sa Pilipinas. Yan yung isa sa pinaka-objective, no, ng ating presidente ng kanyang pag-iikot sa iba't ibang bansa. Ipinagmamalaki natin, si PBBM ang nagsasalita nito ipinagmamalaki natin at lubos tayong nagpapasalamat sa ating Filipino community dito sa San Francisco, California para sa kanilang walang sawang dedikasyon at paglilingkod sa kanilang mga trabaho. Yan po yung naging pahayag dito ni PBBM. Napakaraming Pilipino sa Estados Unidos, ka-coffee, no? Ang term nga ni PBBM dyan bedrock yan ng itong mga Pilipino na nandiyan sa Estados Unidos. In short, malaki yung kanilang contribution sa remittances na nakatutulong para palaguin yung ating ekonomiya. Nabubuhay din ang Pilipinas dahil sa remittances. Kaya utang na loob natin yan sa ating mga OFW, sa ating mga migrant workers, no? Dahil malaki yung kanilang contribution sa ating ekonomiya. At napatunayan yan during the COVID-19 pandemic, malaking bagay po ang remittances na natanggap natin mula sa mga manggagawa, mga Pilipino, mga kababayan natin na nandiyan sa Estados Unidos at iba't ibang bahagi pa po ng mundo. Oy, EJ Clausen, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sir sa iyong pa-star. Nandiyan po sa Facebook sa star ng Pasko. Maraming salamat po ha. Sir EJ Clausen, shoutout po sa inyo. Oy, ano say ninyo dito ka coffee? May mga napapahiya na naman sa mga nagsasabi na lalangawin ng event ni PBBM. Uy, nagkamali kayo dyan.
dinagsa iyan ka-coffee. Nako, antayin natin ka-coffee sa kanilang paglipat sa ilang states, no? Ang dalawa pa ka-coffee, dalawang states pa dyan sa Estados Unidos ang kanilang dadalawin. At magtatagal po ang ating presidente dyan hanggang yung event kasi 15 to 17, November 15 to 17. Kaya nga pagdating pa lang nito, kanina pagdating pa lang, nagkaroon na agad ng event no, para meeting with the Filipino community. Sinusulit ang oras no, para hindi na magstay ng mas matagal dyan sa Amerika. Paulo Marco Aguilar. Good evening sir, watching from Antipolo City. Happy viewing po sa inyo, sa lahat ng mga taga-Antipolo. Inggit ngayon si Maharlika, hindi na niya napagkakakitaan ang mukha ni PBBM, sabi ni Nora Elo. Galing mo mahula, mama. Siya ba yun? Siya ba yung nagsabi na lalangawin? Mayumi 2018, oy, Hitad is missing. Si Hitad nagtago, duwag, puro fake news lang ang kayang gawin, sabi ni Lizelle C. Siya ba yung nagsabi lalangawin? Wala tayong alam dyan, ha? Hindi natin narinig, ha? Siya ba nagsabi? Annabel Gonzalez, kaya ni President Duterte yan. Correct. Baka mandag ahas, sabi ni Active Lifestyle 2020. Sino yung makamandag na yan? Sino yung ahas na makamandag, no? EG Clausen, shoutout sa iyo. Entrep man, oy, ilang araw na bago mag-Christmas. Buti pa yung iba nakakuha ng 13th month pay nila ngayong payday. Oy, yung nga pala ha, November 15. Hindi kasi ganyan yung sahod namin at wala rin tayong 13th month. Pero congratulations sa mga nakatanggap ng 13th month pay nila. Ayan, makakapagpariband na ang inyong mga may bahay at kung kayo mismo, nako, bukas, magugulat kayo, bagong riband si ma'am, bagong riband ang inyong kasamahan dahil nakatanggap na po ng bonus. I am certain former President Rodrigo Roa Duterte will be able to overcome that ordeal. Definitely, malalampasan niya yan. Watching po sa inyo dyan from Denmark. Oy, si Eje, taga Denmark pala. Tama ba? EJ. Earl Pino, watching from Baguio City. Oy, malamig-lamig dyan sa Baguio City. Happy viewing po sa inyo. Alright, sige. Ako'y magpapaalam na sa inyo ka-coffee, pansamantala, no? Ngayong araw po ng Miyerkules. Maraming salamat sa pagsama sa akin, ka-coffee. Baka hindi ka pa naka-follow, hindi ka pa naka-like sa ating Facebook page, click lang po yung follow, click lang po yung like, at kung kayo naman ay nasa YouTube, ay click lang po ang subscribe. Alright? Maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. $40 ang isang t-shirt. Benta ni Maharlika ay may picture si PBBM. Uy, grabe ah. Pangmahalan yan, 2,000 ang halaga. Good evening, ka-coffee, watching from Dubai. Victoria, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Nilda Galvez. Yan. Good night, everyone. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong gabi. Paalam.